ha? Huwag ka na magsalita. Oo. Yee! Merry Christmas! Happy New Year. Tila masayang nag-uusap at nagbibiruan itong barangay captain na ito sa Lumban, Laguna habang kausap ang tila game naman na babae. Makikita sa video na tila masayang inaabot ni ate ang isang envelope sa lalaking nakaupo sa kaniyang office desk. May pa, Merry Christmas pa si ate dahil nangyari ang insidenteng ito noong December 18, 2025, mga ilang araw lang bago magpasko. Bilangin mo, sir. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Baka bilangin mo. Mahirap Kunyari umasa. lang. Maya-maya pa, malalaman na pera pala ang laman ng envelope na binilang naman ng lalaki. 1, Ayos na. 3, 500. 4. Titingnan ko lang yun. Serial number. yung serial number saka itong pera na kung maluwag o hindi. Kasi pag yan ay binawasan mo, alam ko nakagano. Yes. Hindi lang maluwag. Makikita na kagano. Kompleto. Okay na, sir. Ang full pay, doon ka nakukuha sa full payment. Di-deposit ko sa akin. Ay, Di-deposit. Bibigyan ko din naman. Pero bago tuluyang bumagsak ang bitag, may photo op muna ang dalawa. Bakit ka lang? Virgin ako. Gusto ko Teka lang. na. Ayoko kasi ngarag ako gawa mo. Ayoko. Okay ka rin. Ano ba? Ay, kadidik. 1, Virgin ako. 2, 3. Nakikipagbiruan pa si ate sa matandang lalaki na parang ordinaryong transaksyon ng closed na magkaibigan lang sa loob ng barangay hall. Isa pa. Magkakabay naman para kunyari. Yan. Ano ba? Don't touch me. Virgin ako. 1, 2, 3. Until biglang may dumating na mga lalaki at dito na nagbago ang buong eksena. Pulis. Ayan, may bag yan, may bag. Hop, dito ka. Pulis. CIDG po. CIDG. Hindi pala prank, hindi pala Christmas surprise, entrapment operation pala ang nangyari sa kawatan na kapitan na ito. CIDG. Huwag kang umawag dyan. Video! Ang lalaking kausap ni ate ay nakilalang si Silvino Dublan Jr., incumbent barangay captain ng Kaliraya, Lumban sa Laguna, at ang mga sumugod ay mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. At oo, naging viral ang eksenang iyon dahil kitang-kita ang reaksyon ni Kapitan nang ma-realize niyang hindi pala simpleng transaction ang nangyayari. Ayaw nga lang kayo sa video. Diyan ka mag-depo. Kayo rin ay nakapagtang mo sa sarili niyong lalo o tagapagtanggol. Kung wala kayong kakayahan, kung sa pula kami kayo ano, kayo rin ay karapatang mo sa sarili ng doktor. Pero ang mas malaking tanong ngayon, ano na ang nangyari kay Kapitan Dublan pagkatapos ng viral entrapment? Ayon sa CIDG Laguna, ang operasyon ay nagsimula matapos silang makatanggap ng reklamo tungkol sa umano'y pagbebenta ng lupa na hindi pagmamay-ari ng nagbebenta. Ang setup, pumunta ang undercover complainant sa mismong barangay hall at opisina ni Dublan para ibigay ang 500,000 piso down payment para sa lupang umano'y kaniyang binibili. May nagpunta po sa amin na complainant na interested sana siya bumili ng isang lupa doon nga po sa Kaliraya sa may Lumban, Laguna. And then, nung pina-verify niya, napag-alaman niya na may titulo pala ito at may ibang nagmamayari ng lupa na ibinebenta sa kanya. And then, eventually, na-check namin yung mga documents kasi nagkaroon kami ng contact sa mismong may-ari ng lupa. And then, na-find out namin na may titulo itong lupa kasi tax declaration lang yung pinapakita nung nagbebenta sa kanya eh. And then, nung nakumpleto namin lahat ng mga kailangan namin, we conducted an entrapment operation. At doon isinagawa ang entrapment. Ang kabuuang property na sinasabing ibinibenta ay 300 square meters na may presyong 1.3 million pesos. Ang problema ayon sa CIDG,
May natuklasan umanong titulo ang lupa habang ang dokumentong ipinapakita umano ng nagbebenta sa complainant ay tax declaration lamang. May semblance po ng land grabbing eh. So, nagpe-pretend siya na kanya yung lupa kahit may titulo na ito, and then nagkakaroon siya ng dokumento. At nang matapos ang transaction, nakuha ng CIDG ang 500,000 piso marked money mula kay Dublan. Kaya yung envelope na kanina ay parang ordinaryong Christmas exchange lamang, marked money pala. At yung photo op na mukhang harmless, bahagi pala ng isang police operation. Mas mabigat pa ang naging pahayag ng CIDG. Ayon sa kanilang investigasyon, hindi raw ito isolated incident. Sinabi ng CIDG Laguna na may impormasyon silang iba pang umano'y na biktima sa iba't ibang bahagi ng Laguna at posibleng pareho ang modus. Inilarawan pa ng CIDG ang sitwasyon bilang may semblance ng land grabbing dahil ayon sa kanilang aligasyon may mga lupang umano'y ipinapakitang pagmamay-ari ng nagbebenta kahit may existing title ang mga ito. Na tax declaration, even meron ng title yung lupa na ito. Sir, clarify ko lang, yung tax declaration po or yung tax deck kung tawagin, ito po ba'y peke o totoo po? Base po dun sa nakita namin, totoo po. But meron pong pinakita sa amin yung mismong may-ari ng lupa na canceled po itong mga itong tax declaration na pinapakita po ni Kap. Opo. Hindi natapos ang operasyon sa 500,000 piso. Sa pag-aresto kay Dublan at sa kaniyang kasama, 2 baril din ang nakumpiska at ayon sa CIDG, parehong walang lisensya. Nang tanungin si Dublan tungkol sa armas, inamin niyang walang papeles ang baril na hawak niya. Pero depensa niya, pinahiram po sa akin para protection. Ayon sa kaniyang paliwanag, ipinahiram lamang sa kaniya ng mga kaibigan ang baril dahil kailangan niya umano ng proteksyon. Samantala, iginiit naman ni Dublan na lehitimo ang kaniyang mga dokumento sa lupa at mariin niyang itinanggi ang mga paratang laban sa kaniya. Ayon sa kaniya, siya raw ang may hawak ng tax declaration na pinag-uusapan at mayroon din siyang mga certification mula sa barangay hanggang DENR. Hindi basta-basta ang isinampa laban kay Dublan. Ayon sa CIDG Laguna, ini-inquest siya matapos ang operasyon kaugnay ng mga reklamong estafa through falsification of documents, syndicated estafa, swindling at paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa syndicated estafa allegation, sinabi ng CIDG na may umano'y mga kasabwat. At dito nagiging mas complicated ang buong kwento. Hindi pala nagsimula ang land controversy noong December last year. May hiwalay at mas matagal ng kaso na dokumentado mismo sa Supreme Court Records SM Fernando Realty and Development Corporation versus Silvino Dublan Jr. et al. Ito ay isang ejectment o unlawful detainer case sa 4th Municipal Circuit Trial Court of Lumban, Kalayaan, Laguna. Ayon sa Supreme Court record, ang civil case number 589 ay mayroong preliminary conference nitong Pebrero 24 sa taong ito kung saan binigyan ang magkabilang panig ng 30 araw para mag-submit ng kani-kanilang position papers. Ibig sabihin, malinaw sa records. Matagal nang may legal dispute na konektado kay Dublan at sa lupa sa Lumban bago pa ang kaniyang pagka-aresto noong Disyembre. Pagdating ng February 2026, muling lumitaw si Dublan sa isang legal controversy. Ayon sa mga lokal na ulat, nagkaroon ng implementation ng eviction order sa Lumban na kinuwestiyon ng kampo ni Dublan. Naghain umano siya ng temporary restraining order at motion for reconsideration sa Court of Appeals at iginiit ng kaniyang kampo na invalid o expired na umano ang writ of execution na ginamit sa pagpapatupad ng eviction. So ang latest, base sa latest publicly available records, hindi pa tapos ang legal battle ni Silvino Dublan. Ang hiwalay na land ejectment dispute ay umabot sa Court of Appeals kung saan naghain ng kampo niya ng TRO at motion for reconsideration laban sa eviction. Samantala, ang criminal case mula sa December 2025 CIDG entrapment ay hindi rin lumalabas na na-dismiss o natapos na. May reports pa nga na ibinasura ng korte ang kaniyang motion to quash. Kaya ang pinakasimpleng update, hindi nakalusot sa isang simpleng dismissal si Dublan at patuloy ang legal proceedings laban sa kanya.